Kaugnay ng mga pinakakasuhan ng ombudsman sa mga sangkot sa pork barrel scam, makakapanin natin si Attorney Raji Mendoza, legal counsel ng whistleblower na si Ben Herloy. Magandang umaga, Attorney Mendoza. Magandang umaga, Howie. Okay, anong reaksyon ng kampo ninyo dito sa mga bagong kaso, sa mga isiniwalat ng ombudsman? Kasalukuyan, nung siniwalat po ito ng ombudsman tsaka ng Senado, kausap ko po si Ben Hor over the phone. And sabi niya sa akin, I'm very satisfied. At least nagsimula na bunga na rin yung paghihirap niya, yung sakripisyo niya. At he's very hopeful na tumuloy-tuloy po ito. In other words, dahil nga dito sa mga resolutions na to at saka mga decisions na to, kumbaga, nabigyan ng kredibilidad. Binigyan ng kredibilidad yung testimonya ni Ben Herloy because of course, yung mga nasasangkot, no, they were trying to create questions about his credibility. Yes. You know? So, sa ngayon, anong kalagayan ni Ginoong Loy? Is he in detention? Is he in hiding? Well, he's in safekeeping under the WPP, no? The Witness Protection Program? Yes, the Witness Protection Program. Even I don't know kung saan siya pumupunta. It's very, very confidential. Sa kanila lang po yun. And ang dahilan niyan, dahil may banta ba sa buhay niya o sa kanyang kaligtasan? O bakit sinisikreto ka, pati sa iyo, sa legal counsel niya? You have to secure the safety of the witnesses. Lalo na ito, napakalaking kaso po ito. So, yun lang. Assurance lang na nothing untoward happens to them. Either by a mistake of their own or merong umuusig sa kanila. At ang susunod na mga hakbang ngayon, of course, hindi pa tapos yung papel ni Ben Herloy dito. No? In fact, masasabi natin, may panibagong proseso. He has to go through it all over again. And with more detail this time. Mas marami pang detalye. Kasi ang maalala ng publiko, detalyado na yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Maaari po kasi pagdating sa paglilitis, mas maraming tanong. Pag krinos-examine siya, baka magsangay-sangay. So, mas marami pong maaaring detalyeng lumabas. Kasi mga abogado na yun ang kalaban. Apo. Kumbaga, no? Yung mga nagtanong sa kanya doon sa Senate hearings, kumbaga, para mga neutral parties yun, mga senador. Ito talaga adversarial na po ito. And marami pa siya mga impormasyon na aabangan ng mga abogado, at saka ng publiko. Alam mo, kasi sa kanyang affidavit, hindi naman po kasya lahat, hindi mo pwede sabihin lahat. Sobrang laki ng sistema. Maaaring meron siyang kailangan ipaliwanag. So, dun lalabas yun sa mga paliwanag niya. Okay. So, ano yung timetable nyo rito? Okay, so may kaso na yung sinampay yung ombudsman with this. Kasi may nagsasabi na this could take at least months and even years. Well, that depends po dun sa kung saan na pong level yung kaso. Katulad niyan, nag-file na ng resolution ng ombudsman. So kung mapupunta na po tayo sa Sandigan Bayan, depende na po yan sa kalendaryo ng Sandigan Bayan, sa mga moves na gagawin ng mga defendants or respondents. Depende rin po sa other factors. Napakarami pong factors yan. Okay, yung isa sa mga mga na-implicate si Senator Bong Revilla, sabi niya parang suspicious yung timing, no? Yung on the same day, yung Senate Blue Ribbon Committee naglabas ng kanilang report, which was not favorable, of course, to 3 of the senators, and then yung ombudsman din, that was around the same time, nagsampa ng kaso. Of course, may implication na may nagsasuggest na nagkaroon ng sabuatan yung dalawang institutions. Ano ang pananaw niyo dyan? Personally, ayoko po bigyan ng mali siya. No? Kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan na nung nagsimula po yung investigasyon ng ombudsman, hindi naman parang katulad ng Senado na schedule natin ulit, next setting after 2 months or 1 month, ganito, ganun, or weekly. Sila po araw-araw. Araw-araw po nila iniimbestigahan lahat ng documentary evidence, lahat ng testimonya na nasubmit. So, dito naman po, sa parte naman ng Senado, nakita naman natin na skin-schedule yung hearing. Mas mabilis sapagkat testimonial evidence lang po ang ini-examine ng ating mga legislators. No? So, siguro, nag-timing lang talaga dahil itong isa, matagal nang ginagawa. Ito naman, medyo mabilis natapos. So,
I think it's just a coincidence. Hindi ko bibigyan ng mali siya. Yeah, sinasabi niyo yung ombudsman na out of the limelight, nag-iimbestiga yan. Yung Senate Day Blue in, Ribbon day out, Committee, 24/7. ano yan, live yung Yes, mga yes. yung mga hearings, no. Apo. On a practical level, no, si your client, si Ben-Hur Luy, of course nag-umpisa ito last year pa, no. Apo. And presumably he has not been working, no. Sabi mo nga, he's in safekeeping. He's probably in a safe house guarded by NBI But so wala siyang livelihood all this time. I mean, of course, he has to pay people like you. I mean, I'm sure some people are wondering, paano siya nabubuhay? Marami po siyang kaibigan, tumutulong din. Okay. May support group din siya, spiritual groups. He's involved in a lot of prayer groups, spiritual groups. And may mga concerned friends din siya. So, I think that's how he goes by. Yeah. And of course, but some people are saying nakinabang din siya sa pork barrels ka. Kaya may mga naipon na rin siyang pera. Meron kaming ano niyan eh. Meron subject po yan ng AMLAC ngayon. Ang position po namin doon. Kasi siya swelduhan naman ni Janet eh. Kung meron man inaabot, abot lang. It's not even yung commission na pinapangako niya. Hindi naman binibigay yun eh. So, swelduhan sila. Legally, I think they've earned that. Kasi sila, grabe naman eh. 24/7. In a situation like this, si Ginang Napoles, yung tiwala niya sa tao, piling-pili. Okay. Sir, I'll have to interrupt you kasi si Senator Jingo Estrada nasa kabilang linya. Maraming salamat.